makikita siya sa photograph. Bale, kung yung kanina yung kay Ate Amy is yung sciatic nerve, yung akin naman is bale sa dorsum of the foot, yung big toe at saka yung second toe. Nakita yung Ano yung sinusuplayan ng DPM? Ano po? Yung pwede daw. Ayun, Anong muscle? nagsusulat. Iya ka lang. Lahat ng ankle dorsiflexors. Bale po yung nerve niya dito sa first web po ng toe nyo, bale dito yung mag-ano. So yung First web space. Web space. Bale ganun, kumbaga nakaganon siya. And then, yung sa sensory testing ko, which is same lang din po, pinprick and yung brush po, bale, magsasabi lang po kayo ng yes or no once na magbibigay po ako ng naka-close po yung eyes ko, tapos magbibigay po ako ng pag-pinprick po ako dito. Sabihin nyo lang po yes or no kung naramdaman nyo po. Bali po dito, doon po sa napanood kong source, ang ginawa po niya is tatlo po yung ginawa niya pong pang pinprick na site, which is yun po yung sa may web, tapos po yung sa may, dito po sa, Ano yan? Tanda lang ako. Medyo thin lang kasi yung skin sa web space. ayun, additional ko lang, sabi din po pala sa Nabutas nga dati yung ganito ko dyan eh. Sabi din sa Physiopedia, sir, mas okay yung monofilament daw po, na parang kasi mas malambot siya, tsaka mas kasi yun, medyo hindi siya sobrang tapos yun nga, bali dito sa big toe pa rin, tapos sa second toe, bali yun yung tatlong dines niya for the sensory testing. So, ma'am, close your eyes po, tas yes or no po, po, may nalang. That's the sensory testing for deep neurological. Doon lang sa first web space. Motor. Yung sa motor po, and then Ano yung nakikita natin sa kanila? full flat po. Ay, Flat? Flat yung foot nila? foot drop pala, sorry please. Magkaiba ba yung foot grab sa foot slap? Ay, foot slap, sorry. Magkaiba ba ang foot slap sa foot drop? Yes. Yung pose is pareho lang. Okay? Parehong weak yung kanilang ankle, dorsiflexor. But when it comes to presentation, magkaiba sila. Okay? Ang foot slap, okay, may kita natin yan during the stance phase of the gait. Kaya nag-i-snap yung foot nila sa ground. Okay? And then yung foot slap, may explain ko further yung biomechanics niyan pag nakarating kayo sa ASEP. Okay? Pag sa ASEP yung biomechanics ng gait, so may explain ko ba further sa inyo doon. Okay? So, pero ang foot drop, nangyayari yan sa swing phase. Okay? So, foot drop, foot slap, anterior wedge, rocker, hindi yun. Yung anterior wedging, okay, ini-increase natin yung anterior wedge ng sapatos. Weak yung kanilang push-off. Pag weak ang push-off mo, may problem sa'yo ay plantar flexor. Ay not dorsiflexor. Hindi tayo nagbibigay ng shoe modifications. Toe box ba? Toe box, increase yung toe box. Iba pa yan. Iba pa yung foot drag. Iba yan magkaiba yung foot drag sa foot slap, sa foot drag. Okay? Yung foot slap and foot drag, nangyayari yan during the stance phase of the gait. Pero not necessarily na napupudpod yung harap. Siguro kapag chronic yung condition, possible na makita mo siya. Pero hindi kasi masyado nagbibigay ng weight bearing yung mga patient doon. Kaya parang rare na nagkakaroon ng gas-gas. Okay? So yan. Pero yun yung pinagkaiba. Yung cause parehong weak ang dorsiflexors. Okay? Pero presentation-wise,
Foot drop, swing pace, foot slap, stance pace. Okay? Yan. So, tingnan ninyo para maintindihan nyo sa taas. So next po, yung sa motor po. Bali sa motor, yung MMP, yung gagawin po is yung halos na MP flexion. Bali nakasupine si patient. Nakasupine si patient. Tapos po doon, ang ano po doon is yung big toe. Bali, uunahin natin is yung grade 3, which is ipapa-flex po natin yung big toe ni patient. Ika-try natin ipapa-bend yung big toe. And then for grade 5 po, bibigyan pa rin ng maximal resistance. Tapos, sa grade 4 is yung minimal or moderate resistance. Tapos, the rest po is yung poor, trace, or zero po. Bale, bend your big toe. Don't let me push it. So, sabihin natin grade 5, pero dapat yung start nyo lagi is yung grade 3 kasi since yun yung Bakit hindi na lang yung mismong ankle, dorsiflexor ang focus? Bakit kailangan yung pinaka-smallest muscles of the kasi sir, yun yung parang kumbaga parang talagang problem sa peroneal. Yun yung, kasi yung big toe siya. Pwede rin naman. Pero, again, generally speaking, so, pwede tayong dumiretso sa pag-test ng ankle, dorsiflexor. Diretso. Okay, since yun naman ang pinaka-muscle na ini-innervate o ng deep peroneal. Then po, for intervention naman po, yun nga po, ankle na po yung gagawin ko now, which is ankle-resisted na dorsiflexion. Here is progressive, resistive exercises. Bali, same lang po ng gagawin kay patient. Ipapa-resist lang po kay patient once po na ipapa-bend po yung niya, yung ipapa-dorsiflex po, tapos ako po mag-resist naman po. Saan ang resistance? Mali. Sorry po sa dorso. Bali dito pala sa dorso. Sa dorso ka hawak, tapos magda-dorsiflex si patient, then i-resist lang. Sorry po. Ayan. So that's isometrics. Pero again, pwede na kayong mag-ERs yan. Start kayo na, isomets, multiple angle isomets, tapos ERs. Okay, so that's it for today. Guys, thank you for your endurance today.